kung may car rental business ka na or balak mo palang pasukin ang negosyo na ito, kailangan mong malaman ang tungkol sa NCAP or NCAP o No Contact Apprehension Program. Oo, kung may ganito kang negosyo, hindi mo ito pwedeng i-ignore kasi posibleng makaapekto ito sa iyong operation at sa iyong kita. So kung ayaw mong maabala, panoorin mo ito hanggang dulo. Kaya tara, pag-usapan natin ang NCAP. Pero bago yan, gusto ko muna magpakilala sa inyo. Ako nga pala si Brother Lino, isang content creator, a book author, a public speaker, a real estate consultant, and as of right now, I'm starting my business, a car rental business. And I'm sharing my journey through my playlist, pwede niyang panoorin dito. So kung gusto mo mag-grow about negosyo, mindset, at mag-explore ng iba't ibang experiences sa buhay, make sure to subscribe to this channel at ako nang bahala sa'yo. So wala nang patumpik-tumpik pa mga brother, ang NCAP or No Contact Apprehension Program ay sistema kung saan nahuhuli ang mga traffic violators gamit lamang ang mga CCTV sa lansangan. So since effective nga ito sa halos buong Metro Manila, kailangan kang maging aware tungkol dito. Ibig sabihin hindi ka nila kailangang sitahin sa kalsada kasi automatic na nagre-record yung mga CCTV nila at pino-point out nila doon sa plate number mo or induction sticker. At kung may violation ka, is padadalang ka na lang nila nito. Ang problema, kahit si renter ang may sala, ikaw ang may responsibilidad kasi sa'yo nakapangalan ang sasakyan. Ngayon, ang tanong, paano nga ba natin ito may handle sa ating negosyo? Alam niyo kasi sa car rental business, lagi natin pinapahiram yung sasakyan natin. So, given na yun, we offer self-drive gamit yung sasakyan natin. Pero, paano nga ba kung mayroong violation si renter sa NCAP? Tapos hindi mo yun agad malalaman kasi syempre meron pa yung delay. Tapos yung pinaparehistro mo na yung sasakyan, nakita mo, boom, may penalties ka pala. So na-experience ko na yung NCAP dati nung dati pa to pinapatupad. So on my case naman meron akong binenta na sasakyan na hindi pa pinalipat yung pangalan. So technically sa akin napapadala pero yung tunay na may-ari talaga yung nagkasala dun sa violation. So, anong nangyari nun, kinontak ko na lang din siya, maayos naman siyang kausap. So, binayaran niya na lang. So, ganun lang kasimple, di ba? So, ang hirap lang din kasi marami nagtatanong na aspiring car rental owners or mga business owners na rin ng pagnenegosyo ng car rental ang nababahala because of this NCAP. Parang paano nga ba nila to ma-overcome? Ano nga ba magiging effect ito sa negosyo? Lalo this is actually related sa ating mga sasakyan. So, ibig sabihin guys, if you are not operating here in Metro Manila, for sure naman hindi naman kayo affected ng NCAP. Pero what if, kagaya ko that possible yung mga renter ko pupunta ng Metro Manila, no? Naggagala sila doon. Paano nga ba natin yon ma-handle ng tama? So, paano nga ba tayo makakaiwas sa abala? Lalo na ang intention lang naman natin magnegosyo, makapag-enjoy si renter, mabigyan natin ng tamang service si renter, 'di ba? Sa pamamagitan ng ating mga sasakyan. Paano nga ba tayo makakaiwas sa abala because of NCAP? Number one, this is really important. Kasi marami akong kilala na nag-ooperate without agreements, yung parang sa chat lang nag-uusap, 'di ba? Mahirap po kapag walang kasulatan tayong pinanghahawakan. That's why it's really important to have your own car rental business agreement. So, meron po ako niyan, template, puwedeng i-check sa baba para makita niyo kung paano rin kayo matutulungan nito sa ganitong klaseng usapin. So another thing about the car rental agreement, ilagay natin doon sa car rental business agreement niyo yung tungkol sa NCAP. Na ilagay niyo doon na kapag merong nagsalat na si renter, nakita sa violation na on that day hiniram niya, may record naman kayo niyan, dapat. So 'pag nag-match yun na merong violation on that day, kahit pa last week pa nag-rent si renter, since meron kayong agreement, kayang-kaya niyong habulin si renter to pay for that fine or violation. Kaya it's really important din na ini-enforce talaga natin ng maigi itong business agreement natin, yung car rental business agreement. Since ito yung backup natin sa mga ganitong pagkakataon. Ito yung panghahawakan natin na makakatulong sa atin para ma-enforce yung rules and regulation natin as an owner. So we are just protecting our business, same time we are protecting our client because of car rental business agreement. So number two, syempre 'di ba, before you ask or si renter na papirmahin sa car rental business agreement na 'yan, syempre hinihingi niyo naman yung mga proof of billing niyan, 'di ba? Yung copy ng ID kung may lisensya ba 'yan. So, it's really important 'yan kasi kung sakaling hindi sila magbayad or makipag-negotiate sa'yo,
Kumbaga matigas sila, 'di ba? May mga gano'n, 'di kasi natin 'yun maiiwasan paminsan-minsan. So, at least may hawak na tayong ID nila at, at the same time we have yung pinirmahan nilang agreement. Puwede natin yung gamitin to file a complaint or puwede nating dalhin sa case or sampahan ng kaso kung maaari, kung hindi sila negotiate sa'yo. Pero worst case scenario na 'yun. Number 3 din, lagi mong i-check yung plate number mo sa LGU websites kung meron ka na bang nalabag na mga violations, 'no. Lalo after pagka renter-renter, i-check mo na agad, 'no, para i-coordinate mo agad kay renter at magawan niyo na agad ng paraan. Number 4, optional, puwede kang mag-install ng mga, dashcam sa sasakyan mo, 'no, na nagre-record habang ginagamit ng renter. So, kasunduan niyo na lang after magamit ni renter, kapag wala namang violations after a week or after a month, puwede mo ng burahin yung mga record na yun. So, number 5 I can say is to have a relationship with your client. So, siyempre lagi ko sinasabi, business is always about relationship as well. So, kung okay ka namang kausap, tini-treat mo naman yung, renter mo as kaibigan or kakilala, 'di ba? Masu-support mo yung business in a way na alam mo na kapag binigyan mo sila ng service or relationship, napag-establish ka ng relationship, imposible naman na hindi ka na nila tulungan kung sakaling meron silang na-violate while renting your car. So, parang kaibigan mo, 'no, na parang ginamit niya yung sasakyan mo, na-violate niya. Since magkakilala nga kayo, meron kayong level of relationship na pinanghahawakan, it will be easy for you to ask for the fine for the violation. So, simple as that. So, I think ayun lang naman, 'no, recap lang natin. Pinag-usapan lang naman natin about dito kung ano nga ba yung NCAP, paano nga ba yung nakakaapekto sa atin as business owner na related sa car rental service, at paano nga ba ang mga tips para hindi tayo maabala, yung importance ng car rental business agreement, paulit-ulit na lang sinasabi ko na yan sa inyo. So, if interested kayo, pwede niyo i-check yung link sa baba para magkaroon din kayo ng idea. Kasi tandaan niyo mga brother, sa pagnenegosyo, hindi lang kita ang mahalaga. Pati peace of mind dapat prepared tayo hindi lang sa kita, kundi sa mga risk ng mga bagong pinapatupad ng mga batas. Dapat updated tayo diyan. Kaya tamang-tama lang din na pinag-uusapan natin yung mga ganitong policies regarding NCAP. So kung marami kang natutunan, paki-like na lang itong channel ko para naman matulungan nyo ako mag-share pa ng idea at knowledge sa inyo, mga aspiring car rental business owner, at i-share nyo na din sa mga kilala nyong gustong mag-umpisa. So soon I'll be posting about more car reviews or ano bang mga bago sa car industry, pati dito sa car rental business agreement. So follow nyo na lang guys. I'll be sharing more about ano bang ginagawa ko soon. Baka naman maging interested kayo, di ba? So yun lang. Brother Lino here. God bless you at sana meron kang natutunan. Bye.